sa taong bayan. Doon kayo. Puro kayo impeachment. Ang habol nyo, nakaw. Sabi ni Aling Lolita, puro nakaw na lang nasa isip niyan. Pag ang tao gusto impeachment, ang magaling na leader, durobo yan. Ganon. Totoo naman eh. Performance ng kasalukuyang hari ng gabinete, Pangulong Bongbong Marcos, partikular na ang economic team. Talaga ba? Ano kaya yung ito, kakano lang nito 58 minutes ago, so live streaming ito, ano kaya yung mga bagong issue? Sino kaya ang napatalsik? Sino kaya ang nasibak? At bakit merong mga na-retain o na-remain? Bakit? Dahil ba isang palabas lang lahat? Yan ang tanong ni Aling Lolita. Ang retirement mangyayari effective July 31, 2025. Now, nararapat lamang na pangunahan natin yan at i-announce na ang papalit sa kanya sa United Nations ay ating magaling na DFA Secretary Enrique just before coming over. May pinakita sa akin na hindi ko ano ba tawag doon, vlog o binabatikos pa rin ako. Hindi na sila humihinto. Alam nyo, hindi. Bakit naman, sir? Bakit naman? Hindi ka naman dapat magalit, sir, kasi ikaw po ay nanunungkulan sa gobyerno. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, sabi na drama lang lahat ng nangyari. Ano meron? Drama lang pala. May ibang nasibak. Yung iba magtatuloy. Sino-sino ang sinibak? Baka hindi mabango sa kusina. At yung magtutuloy, yung mga matitindi. Sila pa rin. Ano ba yan? May tama bang pag-iisip ito? Nagpatawag ng courtesy resignation. Dapat lahat yan ubusin. Tanggalin sa pwesto. Nangyari mga kasama. Piling-pili ang mga gantong bagay. Sabi rito, ito just in. Bonget has rejected courtesy resignation of 5 key members of his economic team according to Executive Secretary Berzamin. This included Secretary Cristina Roque, DOF Secretary Ralph Recto, DEP Secretary Arsenio Baliscan, DBM Secretary Amina Pangandaman, ayun ang mga nasibak, and Secretary Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment and Economic. Yun lang. Paano yung iba? Paano yung nagtulong-tulong na 5 yung iba pa para sa pagpapaalis kay Tatay Digong? Dapat yun ang pag-ukulan ng pansin Hindi ito Diba? At saka, kung gusto mong baguhin mo lahat. Pero nag-like ka na ba? Like niyo muna yung video para pag-usap-usapan natin mga ito. Ito pa, palpak agad ang impeachment trial. Ano meron? Bakit pumalpak? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago tayo magsimula, siyempre, isang like, isang share. Samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification every day. Ito na, ipasok natin. Ano ang pumalpak? Sino? Meron kasing mga parang hinain na sulat, no? Dito, mula kanino to? Ikaw na magbalita dyan, Robin. Tila atat na atat ang House of Representatives at Senate President Chis Escudero na umpisan agad ang impeachment trial ni Vice President Sara. Ang akala nga ng netizens ay June 30 pa ito magsisimula. Abay June 2 na agad. Bakit kaya nagmamadali si Chis Escudero? O dahil ba sa bulong-bulungan na siya ay maaaring palitan ni Tito Soto? Yun! Kasi sa post ni Adrian Pascual. Yun ang sinasabi, kaya nagmamadali ang mama. Baka i-appoint ang mama kung sakasakali na siya papalitan. Tapos siya i-appoint ng isang nakaupo. Nako, Ismiyo Marimar. Huwag ganun. Huwag nyo kami pinagluloko. Iba na lang. Kwento nyo sa pagong lahat yan.
June 30 tapos naging June 2. Wow naman. Squad, Bubwit. Mukhang nanganganib si Cheese kay Tito Sen. Tama. Dahil nanliligaw na sa DDS block. Sila ni Ping, nagsalita na. Yan. Ayaw sa impeachment. Me, I know, more juicy stuff, pero antayin na lang natin sa Lunes, nuni-nuni. Judge Cheese o iba pa? Sa darating na Hunyo, bubuksan ng Senado ang pinakamaingay at pinakasensitibong palabas ng taon. Yon. Ang impeachment trial ni Vice President Sara. At sa gitna ng banggaan ng mga political dynasty, party loyalties at presidential ambitions, may isa pang tanong na gumugulo sa baluarte ng kapangyarihan. Sino ang uupo bilang presiding officer? Ayon sa Resolution number 39 ng Senate Rules on Impeachment, kung hindi ang presidente ng bansa ang ini-impeach, ang Senate President ang siyang uupo. Hala, ganun? Matindi talaga ang pangarap, ano? Pangarap ka na lang. Oo, mangarap ka na lang. Ha? Ganun lang kasimple. Presiding officer, wala nang tanong dyan. Si Senate President Cheese Escudero ang mamuno sa paglilitis ng pangalawang Pangulo ng Republika. Sa paningin ng publiko, ito'y isang teknikalidad. Pero sa mata ng mga veteranong makinarya ng Senado, ito'y isang kalkuladong posisyon ng kapangyarihan. Ang trial ay nakatakdang magsimula sa June 2, 2025, 18 araw bago ang pagbubukas ng ika-20 Kongreso sa June 30, kung saan maaaring palitan si Escudero bilang Senate President. Ang kapatid ni Escudero bilang presiding officer ay tila tahimik. Ngunit palitan nyo na kasi para hindi na magngangaw-ngaw yan dyan. Tsaka wala nang ibang klase ngayon kasi yan eh. Dapat dati, pinalitan na yan eh. Sa bagay, may nagiging boses ngayon kung sino gusto maging Senate President. Pero mas matimbang sa ating mga ka-DDS, si Senador Marcoleta. Abogado, maraming alam sa batas. At siyempre, matapang, may paninindigan. Doon sa mga nangangarap, yan naman baka mamaya isang palabas nila para man atakihin ang mga Duterte. Isipin nyo baka mamaya sila yung may mga kagustuhan talaga na pabagsakin at ma-impeach talaga. Wag na natin papormahin yan kung sino man yan. Gusto natin, si Senador Marcoleta o sino pa ba? Si Senator Bongo, kung sino man pwede. Basta nakaalyado sa mga Duterte. Kapangyarihan. Ayon sa rules, dapat siyang politically neutral. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Pero para sa kanyang mga kritiko, ito'y preemptive maneuver upang manatili sa sentro ng entablado, lalo't may umiikot ng mga bulong ng isang Senate sa pagbubukas ng bagong Kongreso. Ibig sabihin, ang timing ng trial ay hindi aksidente. Kapag nagsimula na ang impeachment, mahirap nang palitan ng presiding officer. So kahit mawalan siya ng boto sa Senado, hawak pa rin niya ang martilyo. At dito na pumapasok ang liga na alingas-ngas. Ano ang mangyayari kung matanggal si Escudero bilang Senate President? Ano kaya, di wala nang saysay, tapos sira pa ang political career niya. Last term na kasi ng mama. Baka gusto ng higher position. Ang gawin, mag-jump kagad, walang eleksyon. Ano ba tawag doon? Agawin yung pesto, ganon? Hindi pwede yun. Wag ganon. 32 million ang bumoto. Tapos, wag. Mag-iba ka na lang. Pwede kang tumakbo ulit ng congressman. Baba ka muna. Kung gusto mo ulit mag-senador, sa susunod na ulit. Ganon lang kasimple. Ongoing ang impeachment trial. Ang kasagutan, walang malinaw na rule, pero may ilang teorya. Holdover doctrine, maaaring manatili sa Escudero bilang presiding officer kahit wala na siyang titulo sa ngalan ng continuity at fairness. New presiding officer, ang bagong Senate President, ang maaaring umako ng papel na posibleng maging sanhi ng mistrial challenge o delay. Ayan, mga yan. Ititimbangin pa yan. Kung sa June 2, pero meron din tayo nababalitaan, baka hindi na umusad Baka, kasi isipin nyo, ilan ng mga kaalyado ngayon ni BP Sara dyan?
Baka siguro rin minamadali para matapos na. O para maibasura na. Yun! Buti kung ganun. The best yun. Huwag nyo nang paabantihin yan. Lalo na andyan yung mga bakulaw. Nagsisimula na naman. O kilala nyo si Queen Ops. Kilala nyo. O kilala nyo yung may salamin. Yung nag-tandem ngayon. O sila ngayon. Mga prosecutor. Wala na yan. Dyan pa lang. Sige, basura na yan. Wala na yan. Wala na yan at impeachment na yan. Pag-ukulan yung mga senador, pag-ukulan yung mga congressman, yung pag-siservisyo sa taong bayan. Doon kayo. Puro kayo impeachment. Ang habol nyo, nakaw. Sabi ni Aling Lolita, puro nakaw na lang nasa isip niyan. Pag ang tao gusto impeachment, ang magaling na leader, durobo yan. Ganon. Totoo naman eh. Ikaw gusto mo, di ba? Magaling na leader si BP Sara. Gusto mong pabagsakin. Ibig sabihin, ikaw nagpapabagsak, dorobo ka, magnanakaw ka. Kasi may sisilip sa'yo pagdating ng araw. Ganon lang yun. Simple, di ba? Huwag nyo nang loko yung taong bayan. Dorobo. Dorobo talaga kayo. Bakulaw kayo. Sabi ni Rosemary dito. Reset scenario. Ang Senado mismo ang magdedesisyon kung dapat bang i-restart ang proceedings, isang hakbang na maaaring magamit para i-reset ang narrative at i-delay ang verdict. Sa simpleng salita, kung magulo na ang Senado ngayon, lalo pa itong magiging circus kung may power vacuum sa gitna ng impeachment. Ang tanong ng bayan ay hindi lang kung ma-convict o ma-acquit ba si VP Sara, kundi kung matatapos ba ang trial nang hindi nilalabo ng gulo sa loob mismo ng Senado. Kapag ang presiding officer ay pinagdududahan, ang hustisya ay lumalabo at kapag ang gavel ay ginagawang sandata ng politika, ang Senado ay hindi na korte, kundi entablado ng ambisyon. Yan, totoo yan. Pag dito, nang ibabaw ang tulong-tulong at pwersa talagang pabagsakin, talagang matindi ang takot nila sa mga Duterte at kay BP Sara. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Napakarami ng suporta ni BP Sara sa taong bayan. Huwag lang kayong magtangka. Na ituloy-tuloy ito. Kailangan may basura dahil sabi ni Aling Lolita, wait, there's more. Pag alam niya nag-aalanganin na, naku, baka makipag-party sila. Baka makipag-party. Ito, mas maganda to. Ano ito? Ilang senador? Pinayuhan sino? Subungit-ngit na ano? Alamin natin dito kung ano yung pinayo. Pasok! Senyales daw na sensitibo ang Pangulo sa daing ng taong bayan sa ginawa niyang pagpapasumite ng courtesy resignation sa kanyang gabinete. Pero para sa kanilang kritiko ng Pangulo si Harry Roque, mismong ang Pangulo raw ang problema. Nasa frontline na balitang yan si Mian Los Baños. Well, hindi sila nagsalita. Nagpapasalamat si Senate President Jesus Escudero sa pag-amin ng Pangulo na may problema. Pinakita raw nitong may pakialam at sensitibo siya sa daing ng taong bayan at inako ang responsibilidad na ayusin ito. Baka naman talagang ipit na. Kaya ngayon lang gagawin. Nakita kasi doon sa victory, isa lang ang sumama sa kanya. Yung kaalyado, nag-eskapo na. At yung ibang senador, parang iba ng tono. Parang tumutono na sa kulay green, hindi na kulay pula. Baka ganun. Tapos ngayon, ito may pelikula. Kahapon, courtesy resignation. Ngayon, rejected. Ilan na lang ho ang sisibakin. 5 piraso. Pero yung nagpatalsik, nagpabiyahe kay Tatay Digong sa dahig, andun pa rin sila. Tuwan-tuwa pa rin sila. Di ba? Puwela. Nagpatawa ka lang ba? O talagang meron ng sabit? May sabit na yung ng tipaklong, niloloko yung taong bayan, courtesy, tapos ganun ang gagawin. Wow naman. Diyos mio, Marimar, magaling kayo talaga. Isang playbook na naman ang isang sumulong at pinaniwala ang taong bayan. Paglipas ng 12 oras, iba ang pelikula. Iba na naman ang istorya. Bago yan. Payo ng Senate President sa Pangulo, dapat dumistansya siya sa mga taong ginagamit lang siya para sa sarili nilang kapakanan. Ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, yan ang sabi niya
Yan ang sabi sa balita dito. Mamaya may paparinig ako sa inyo. Mainam na kumuha ang Pangulo ng mga gabineteng may idealism at yung mga walang planong tumakbo sa 2028 elections para sigurado raw na mas matututukan nila ang trabaho. Si Senator Win Gatchalian umaasang magsisilbing paalala ang rigudon sa gabinete para pagbutihin nila ang kanilang trabaho. Iginiit din ni Senator J.V. Ejercito na hindi dapat magpakakampante o magkuya-kuyakoy ang mga opisyal ng Pangulo. Para sa Makati Business Club, kontento raw sila sa performance ng kasalukuyang hanay ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos, partikular na ang economic team. Talaga ba? Ano kaya yung ito kakaano lang nito 58 minutes ago, so live streaming ito. Ano kaya yung mga bagong issue? Sino kaya ang napatalsik? Sino kaya ang nasibak? At bakit merong mga na-retain o na-remain? Bakit? Dahil ba isang palabas lang lahat? Yan ang tanong ni Aling Lolita. Kayo mga kasama, type nyo sa comment section. Palabas lang ba ito? Para isang estratehiya o diversional tactic? Sagutin nyo sa comment section. Para malaman natin kung nakasubaybay ko sa atin. Na gusto ng Pangulo na palitan kami o umalis kami sa pwesto, gagawin namin yon dahil para kaming mga ordinary soldier lamang. Sundalo kami. Lahat kami ay naghain ng aming courtesy resignations. Pakinggan nyo, by the President, walang nag-hesitate. Kasi alam namin na Pangulo lamang ng Pilipinas ang makakapagsabi kung hanggang kailan kami maninilbihan sa taong bayan. Maliwanag po sana sa atin yan. Kahit ano pa man ang sinasabi ng iba't ibang quarters, ang mananaig dito ay yung kagustuhan ng ating Pangulo. Now, as far as the cabinet or the number of resignations, yung mga nag-resign, courtesy resignation, as of the time that we started this press conference, there have already been about 52 who have submitted. So, makikita nyo dyan yung extent ng panawagan ni Presidente. Lahat ay sumasang-ayon sa panawagan, nag-submit ng courtesy resignation. So nasa kamay na talaga ng Pangulo ng Pilipinas kung sino-sino sa amin. Ito na yan, and probably more, ay mariretain. Kita nyo? Diba? Nasa kamay na. Kung kayo ganun, meron kang, ikaw kung halimbawa, maglilinis ka sa gabinete mo. Linisin mo lahat. Palitan mo lahat. Ganun lang kasimple yun. Akala nyo naman, sabi ni Aling Lolita, mapapaniwala nyo yung mga taong bayan. Nasa kamay na nakaupo ngayon kung sino ang mariretain. Sino-sino ba sila? Ilan lang ho ang nawala? 5? Sige nga, kwento nyo sa pagong. Baka maniwala pa sa inyo. Yun ang sabi ni Aling Ledesma. Walang alinlangan yung mga yan. So, yan ang sitwasyon natin ngayon. It is my task to make these following announcements. Because of the importance, dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. After careful evaluation, the President decided to retain the following members of the cabinet. Take note. Take note. Pakinggan nyo mga kasama. Pakinggan nyo kung sino ang mariretain. Drama ba ito? Sabi ni Aling Lolit. Drama ba ito? Wow. Take note. Una, ang ating DTI Secretary Maria Cristina A. Roque. Nako po, isa pa yan. Kilala nyo yan. Yan nga yung yan yung kilala nyo yun, Kung kilala nyo yun, ayun na yun. Yan. Retain. Pangalawa, ang ating Department of Finance Secretary. Nako! Sinabi na Diba? Wow. Akala natin masisibak.
Ay, sa bagay. Oh, nakikita eh, nakikita. Sino ba yon? Ralph C. Recto. Pangatlo, ang ating DepDev Secretary Arsenio M. Balisacan. Pang-apat, ang ating DBM Secretary Amena F. Pangandaman. At ang panlima, ang ating SAPEA Secretary Frederick Go. Itong lima na ito ay magpapatuloy sa kanilang panunungkulan, paninilbihan sa ating taong bayan at makakaasa kayo na sila naman ay sincero o dedicated sa kanilang sinumpaang katungkulan. Now, yung mga ibang aksyon sa courtesy resignations ng ibang cabinet secretaries in the coming days, Ito pala yun mo. Ay, nawala. Oo, yung kakapost lang. Saan na ba yun? Nawala na eh. So, yun pala yun, yung 5 na mariretain. Anak ng bugi. Tingnan nga natin. Tama ba yun? Yun yung post eh. Oo. Just in. Hindi ito. Hindi ito. Ayan, just in. Nireject yung courtesy resignation. So, 5 nga ang mariretain. Ayan, silipo na naman tayo. Si Christina. Si Recto. Si Balisacan. Secretary DBM. Sino pa to? 5 nga. Ay papakita ko sa inyo. Tapos itutuloy natin yung ayan Sino nag-post nito? Kita nyo naman, just in. Nireject yung 5. Yung iba, ano yung iba? Ano mangyayari doon sa iba? Boss, Amo Manager, paki-explain. Tuloy natin ito. Gusto namin malaman yung nagpalipad kay Tatay Digong kung kasama sa mariretain. Karoon ng more careful evaluation. Ang urgent kasi itong economic team. We will make the announcements as the decisions are made. Now, next week, maybe after Wednesday, there will be more announcements to be made. Kita nyo? Drama. Announcement to be made. Lahat yan. Baka lahat yan maritain. Pag nangyari yan, Diyos mio Marimar. Ay, ano tong pala? Bula! Bula lang pala. Doon sa Foreign Affairs. No? Ang ating permanent representative sa United Nations, si Ambassador Antonio M. Lagdameo, has earlier signified his desire to retire after many decades of service to the country as an ambassador. Siya po ang nakaupo ngayon as permanent representative sa United Nations. Yung kanyang retirement mangyayari effective July 31, 2025. Now, nararapat lamang na pangunahan natin yan at i-announce na ang papalit sa kanya sa United Nations ay ating magaling na DFA Secretary Enrique A. Manalo. Ganyan kahalaga yung position. Nagre-retire na pala. Kaya pala napalitan. Ganon din yun. Tuloy! Ayan. Yung position na yan ay napakataas sa pagtingin ng ating Pangulo. Kaya si Secretary Manalo mismo ang ilalagay natin dyan, nakapalit ni Ambassador Antonio Lagdameo, effective August 1. Ang papalit naman kay Secretary Manalo ay isa ring very capable na diplomat na napag-retire na sa regular service pero naninilbihan ngayon na Undersecretary ng DFA. Ito si former Ambassador Tess Lazaro. Siya po ang hawak ng Department of Foreign Affairs effective July 31, 2025 pagka na-appoint na si Secretary Manalo. Okay. Ang kahalagahan ng assignment sa United Nations, unawain natin, ay nandyan dahil tayo ay nangangampanya na magiging non-permanent member
ng UN Security Council sa 27 to 28. 2027 to 2028. Okay. Nakaka-tense. Alam niyo, ganitong mga announcement, very critical, crucial sa atin. Mga subjects nito, kagaya ko, ay magkakasama kami ng matagal. Mahirap mong ma-overlook yung mga ganyan. Dito sa cabinet, mayroon ba? Tinanggap ng mayroon pa ba? Okay. Sa ngayon, maari ko lang i-announce ang dalawa. Dahil under evaluation pa yung karamihan. Yung mga mariretain, suspense muna. Yung mga mariretain, marami sa kanila alam na nila na mariretain sila. Kita nyo? Kayo, Kita nyo? Alam na agad na mariretain. naman ay meron kayong haka-haka tungkol kung sino sila. Pero pabayaan ko muna kayo dyan sa bagay na yan. Diyan kayo marunong. Pero sa ngayong hapon, gusto ko lang na sabihin ang dalawa na pagbabago. Sa DENR, ang ipapalit doon ay si DOE Secretary Popo Rafael Lutilla. Aalisin natin siya, ililipat natin siya sa DENR. Si Secretary Noysaga naman ay magpapahinga muna at maaaring mabibigyan din siya ng isang or ibang responsableng government or cabinet position at the future time. Pero magpapahinga muna siya. Sa yung pangalawa, sino kaya yon? Okay, yung pangalawa ay si DSUD, Secretary Jose Rizalino Acosar. Pero siya ay gagawing Presidential Advisor for Pasig River Development or Improvement. Tatanggalin pero merong bagong posisyon. Ganun lang sila. Tuloy. I don't know the proper name for that. Tuloy. The rank of secretary. And we have, the President has he is going to be replaced by a former Undersecretary sa DSUD, si Engineer Jose Ramon Aliling. Si incoming Secretary Aliling, former Undersecretary ng DSUD, naging in charge sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing or PH program and Pasig Bigyan Buhay Muli Project. Ibig sabihin, hindi na siya bago sa DSUD. Siya po ay President ng Chief Executive Officer ng Jose Aliling Construction Management Group of Companies. Nako. Contractor din pala. Ngayari na naman dito. Baka mamaya. Mangontrata. Ay, sabi ni Alin Ledesma, baka mamaya kontratahin. Wala tayong magagawa dyan, Alin Ledesma. Baka talaga. Ito ay well-known for managing construction projects, big construction projects everywhere. Kaya meron siyang track record na maganda. He's the youngest president of the Construction Management Association of the Philippines and the first awardee of the TOYM for civil engineering. Wala na naman ang pondo. Punta na naman doon sa kontrata. May linaw yan. Basta pag ganyan ang usapan. May linaw yan. Okay. By the way, for material background, si Popo Lutilla, Secretary Popo Lutilla, ay napakahusay yan. Tahimik na magtrabaho. But siya po ay kilalang lawyer, legal luminary who finished his legal education, basic legal education sa UP. Then he went on to Michigan Law School for masteral law studies. He has been around in government for 2 decades. If you remember, mga bata pa kayo, pero siguro meron sa inyo mga nakakaalala na siya at certain administrations, siya po ay pinagkakatiwalaan na
ng malalaki. Sa tingin ko dito, parang pinaikot-ikot lang. Sabi ni Aling Loretta. Pinaikot-ikot na naman. Inalis sa pwesto, binigyan ng magandang pwesto. Yung isang tinanggal, magre-retiro na naman pala. Yun lang. Merong isang pwesto, lalagay doon sa magandang pwesto. Ganun lang, reshuffling lang nangyari. Wala tayong aasahan dito, sabi ni Aling William. Wala ka nang aasahan dyan, Kuya Goods. Ganun na talaga. Dahil, bait! Mabait! Sobrang bait ng nakaupo. Eto na naman, panibagong kwento, panibagong istorya. Responsibilidad. Okay. Just before coming over, may pinakita sa akin na hindi ko ano ba tawag doon, vlog o binabatikos pa rin ako. Hindi na sila humihinto. Alam nyo, hindi. Bakit naman, sir? Bakit naman? Hindi ka naman dapat magalit, sir, kasi ikaw po ay nanunungkulan sa gobyerno. Kung i-criticize ka, wag ka magalit, sir. Magalit ka pag minura ka o pag inatake yung personal mong buhay. Pero kung yan sa pagtatrabaho nyo ay merong nagkikritisismo, wala hong problema, sir. Tanggapin nyo ho. Wag ho kayong maging onion skin. Natural yan, sir. Public servant po kayo. Halos lahat. Kung hindi nyo matanggap yun, sir, pwede naman ho kayong magpapalit kay nakaupo ngayon. 'Di ba? Kung ayaw nyo makatanggap ng mga, mga masaselang salita. Pero ito sasabihin ko, sir, kung kayo ay minura ng tao, doon kayo magalit. Yung personal na atake sa buhay nyo, doon kayo magalit. Pero sa trabaho, wag. Kaya nyo yan, sir. Tanggapin nyo yan. Hindi na sa akin yan tumatama sa kanila na mismo dahil sinungaling sila. Yun! Dapat ganun, sir. Tama yun. Kung hindi tumama sa'yo, tawanan mo lang. Pero, bakit mo sinabi yan? Para naapektuhan ka pa ata, sir. Yun lang sabi ni Aling Lolita. Tuloy. I'm not that concerned. Pero hindi na natin pag-uusapan yan. Basta sinabi ko, tigilan na nila. Kasi walang mangyayari. Tapos na laban nila. So, with that... yun naman pala. Bakit mo pa inopen, sir? Alin tapos na ang laban daw, sir? Ayun sabi ni Aling Rodora dito. Yan sa mga umabot sa video natin, mga kasama. Kayo nahuhumusga. Doon sa... Parang ang tawag nila ay courtesy resignation. Courtesya na... Ano ba Tagalog na... Pagbibitiw. Ano sa palagay nyo? Ito ba ay isang isang gimmick, strategiya, o isa na naman pelikula? Ay kayo na ho ang mag-comment dyan sa comment section. At sabihin nyo sa akin kung nasaan kayo ngayon, ha? Shoutout sa iyo. Kung umabot ka sa video na ito, yan, iparamdam nyo sa akin kung saang lungsod, saang bansa, at saan lugar kayo. Yan, ha? Shoutout ng bonggang-bongga. Hanggang sa muli. Bye-bye.